Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, natapos natin ang ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang ating mga pagtarawih, ang ating mga iba't ibang mga ibada, mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit hindi ibig sabihin na tapos na ang ating pagsamba. Isang napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagkakaroon ng katatagan sa ating pagsunod. Katatagan sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mayroong kang integridad, yung mayroong kang paninindigan, yung mayroong kang kahit anong mangyari ay gagampanan mo ang iyong tungkulin bilang Muslim sa pamagitan ng iyong pagsamba, sa pamagitan ng iyong pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung sumasamba ka lang ng marami dahil sa Ramadan. Pero pagkatapos ng Ramadan ay wala na. Maling-mali yun yung magbabasa ka lang ng Quran dahil sa Ramadan o sa buwan ng Ramadan. Pagkatapos ng Ramadan ay hindi ka na magbasa ng Quran. O kaya ay magsala ka sa buwan ng Ramadan. Pagkatapos ng Ramadan ay hindi ka na magsala. Maling-mali. Kasi ang utos ng Allah ay sambahin natin siya. Sambahin natin siya. Sinabi niya sa banal na Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. At sambahin mo ang iyong Panginoon. Sambahin mo ang iyong Panginoon, ang Allah, hanggang sa dumating sa iyo ang katiyakan. Yakin. Anong itong ibig sabihin ng yakin, katiyakan? Ibig sabihin ay hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. Kinakailangan habang tayo ay nabubuhay, ay patuloy na sasambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo kapag lagi kang sumasamba, lagi kang nagdarasal, laging mayroon kang connection sa Allah na hindi ka agad-agad o hindi ka nababalisa o hindi ka natatakot. Nang katulad ng sobrang pagkatakot ng mga taong walang koneksyon sa Allah kasi hindi na nagdarasal. Hindi nagdarasal ng 5 beses, hindi pa rin magdasal ng Friday o kaya i-Biyernes katulad nito sa khutbah. Kahit may pagkakataon na makinig ng khutbah na yung maintindihan niya ay hindi pumupunta. Nasasayangan sa oras niya, nasasayangan sa pera niya, na pamasahin niya para pumunta, para makinig. Magkaiba yung makikinig ka lang sa YouTube. Magkaiba yung aktual na pinapakinggan mo, aktual na isinasabuhay mo, aktual sa oras ng iyong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Katotohanan na silang mga nananampalataya. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Yaong mga nagsasabi ng aming Panginoon ay ang Allah. Thumma istaqamu, pagkatapos ay sila ay naging matatag. Naging matatag sila. Isinabuhay nila ito. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ay wala sa kanila ang pangangamba, takot, at wala sa kanila ang pagkalungkot. Ano itong pangangamba o takot? Pangangamba, pagkatakot,
sa oras ng kanyang kamatayan ay takot na takot siya. Takot na takot siya. Pero dahil sa siya ay naging matatag sa kanyang Panginoon sa pagsunod sa Allah, hindi siya natatakot kasi nararamdaman niya yung kanyang paruroonan. Hindi siya natatakot. Wala sa kanila ang pagkatakot o pangangamba. At wala sa kanila yung pagkalungkot o kaya pagkalumbay. Nalulungkot kasi yung mga naiwan niya. Paano ng aking mga pamilya, aking asawa, ang aking mga anak, paano na sila? Ano mang oras na dumating sa kanyang kamatayan, hindi siya nangangamba, hindi siya natatakot. Kasi binibigyan siya ng Allah ng katatagan. Kasi matatag siya sa kanyang pagsunod sa Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, matatag siya. Matatag sila. Fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wala sa kanila ang pagkatakot o pangangamba at wala sa kanila yung pagkalungkot. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sila ay mananahanan sa paraiso. Sila yung mga tao sa paraiso. Ulaika ashabul jannah, mapupunta sa paraiso. Khalidina fiha, at manatili sila doon sa paraiso. Bilang gantimpala, jazaa'an bima kanu ya'malun. Bilang gantimpala sa anumang kanilang mga ginawa dito sa mundo. Kasi sumunod sila sa Allah. Sinabi nila na ang aming Panginoon ay ang Allah. Ang aming sinasambay ang Allah. Sinasamba nila ang Allah. Sinusunod nila ang Allah. Naging matatag sila sa kanilang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang sinasabing ako ay Muslim, ako ay nananampalataya, ako ay Muslim, sumusuot ako ng palatandaan na ako ay Muslim. Hindi lamang doon. Kasi kailangan mayroon siyang katatagan. Isang sahabi, nagsabi kay Propeta Muhammad, nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya, usugo ng Allah, ya Rasulullah, sabihin mo sa akin ang tungkol sa Islam na hindi ko na ito, isang salita, isang kataga, na hindi ko na ito itatanong pa pagkaraan nito sa iba. Hindi ko na itatanong. So anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya? Ay isang sahabi, si Sufyan, sabi ni Propeta, Qul amantu billah, thumma istaqim. Sabihin mo, ako ay nananampalataya sa Allah. Ako ay naniniwala sa Allah, pagkatapos ay maging matatag ka. Pinaniniwalaan mo ang Allah. Wala nang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Tapos naging matatag ka. Isinasa buhay mo, isinasagawa mo, isinasakatuparan mo ang iyong obligasyon bilang Muslim. Hindi lamang sa pangalan ang iyong pag-Muslim o pagiging Muslim, kundi isinasabuhay mo, isinasakatuparan mo, isinasagawa mo ang iyong pagiging Muslim kasi matatag ka. Mayroon kang katatagan sa pananampalataya. Kaya sikapin natin na maging matatag sa pananampalataya, maging matatag sa pagsunod. Sundin natin ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sundin natin ang kautusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.